Hello po. Magandang gabi po sa inyo, mga sumusubaybay po ng gawain ng church. Welcome po. Good evening sa bawat isa. Welcome po sa Jesus Said Ministry Church. Dito po kami sa San Mateo Rizal at salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay. So kaya paumanhin lang, minsan pumapasok po ako sa messenger ninyo. Nasa inyo naman po yan kung pwede, kung gusto nyo panoorin o hindi. Pero ganun pa man, maraming salamat po sa inyo, sa bawat isa na nasi-share namin, whether you are nanonood, nag-video o hindi. Basta hangarin po ng church ay maibahagi po ang gawain ng Lord. Maibahagi po yung salita ng Panginoon. Lahat naman po ito ay pakikinabangan ng sino man, Christian, non-Christian, lahat po tayo dahil ang pag-ibig ng Diyos ay hindi namimili ng relihiyon. Para sa atin po lahat ang pag-ibig ng Diyos. Kaya salamat po kung kayo man ay nasishare namin sa inyong personal na messenger. Ito po ay aming paghayag na aming pag-ibig sa inyo. So, ngayon po ay ika 314 midweek service. Pero bago po yon, every Sunday po, patuloy po kami sa Book of Luke. Nasa verse, I think chapter 14 na po, verse 1. So, 3 sections po yata yan. So, loobin ng Lord, patuloy na mag-aral po kami sa Book of Luke, chapter 14. At masamahan niyo po kami, whether kayo po ay nasa online o kaya kung malapit po kayo dito. Kami po ay nag-i-invite po sa inyo na maka-fellowship namin kayo every Sunday, 9 o'clock. And every Wednesday po, dito rin po sa church. Ang church po namin ay maliit lang, garahe lang po. So, sana maka-fellowship namin kayo. Ngayon po ay last part po ng Book of Judges, chapter 8. So, 3 chapters po yung na-cover po ng story ni Gideon. Chapter 6, yung calling ng Lord kay Gideon. Chapter 7, confirmation na ibibigay sa kanya ang Midianites. And then yung nagtagumpay po. But sa chapter 8 po, doon po napatay po yung dalawang hari para makumpleto ang mission na binigay ni Lord kay Gideon. So, numinto po tayo sa verse 22, chapter 8, 22. So, napatay niya po yung dalawang hari dyan. Now, ngayon po, nasa verse 22 po tayo mag-start. So, verse 21 po natapos yon last week. Ngayon po, verse 22 hanggang 35. So, may panibagong kwento na gustong i-share ni Lord sa atin tungkol sa what happened after the victory, after the completion of yung Gideon's mission. Magtagumpay po siya laban sa mga kalaban. So ano yung sumunod na ginawa ni Gideon? So ang ating title ay parang pangit pakinggan, The Fake Ipod of Gideon. Pero tingnan natin, bakit po siya naging fake? Sige po, let's pray. Diyos Ama, kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan na wala po kaming kakayahan ituro ang iyong mga hangarin na marinig ang iyong pag-ibig at pagmamalasakit sa mga taong nakikinig at sumusubaybay ng gawain ng church. Alam ko po, Lord, gusto mo mahayag yung mga negative and mga positive commandments, kung alin po ba dapat ang hindi namin ginagawa at alin po ba dapat ang aming ginagawa. So nawa, sa mga nahuhuling verses po ng chapter 8, paunawa niyo po sa amin kung ano po yung lesson na amin dapat makita at maunawaan sa pamamagitan at kapangyarihan ng banal mong Espiritu. Naway mahayag ang iyong kalooban sa bawat isa sa amin.
lalo na mga viewers. Maraming salamat. Tinataas ko po ito. In Jesus' name, pray. Okay, sige po. So last week po, the completion of victory, successful, dahil ang victory po ng isang labanan ay kapag napatay na po yung hari. Kumbaga sa labanan ng chess hindi po matatapos ang ah, game sa chess game kapag hindi po na checkmate ang hari. So, para makumpleto ang labanan at masabi ang victory or defeat, malalaman kung nagtagumpay ba ang isang battle na napatay niya ba ang kanyang hari na tinatarget. So, yung dalawang hari po, si Zeba at si Zalmuna, dalawang hari ng Media ay napatay po ni Gideon. So, nakumpleto na po yung kanyang gawain. So, ngayon, meron bang instruction si Lord after? Tingnan natin kung meron po. So, as we continue to study God's Word, let's study the Bible, book by book, chapter by chapter, verse by verse. So, expository preaching po tayo dahil po sa inductive Bible study, yun ang nagiging resulta. So, please samahan niyo po kami. Judges 8, verse 22 hanggang 35. O, Aklat ng Hukom, verse 22, chapter 8, verse 22 hanggang 35. Okay, so dito naman mga kapatid, gumawa po ng ipod si Gideon. Introduction muna tayo. At tingnan natin kung mayroon bang direct order o instruction si Lord para malaman natin kung tama ba po ginawa ni Gideon. Ang ipod po ay isang garment, uniform ng high priest. Sige po, tignan po natin. Verse 22. Pagkatapos, ay sinabi ng mga lalaki ng Israel kay Gideon, mamuno ka sa amin, ikaw, ang iyong anak, at ang iyong apo, sapagkat iligtas mo kami sa kamay ng Midian. Okay, after na makita nila ang tagumpay na ginawa ni Gideon, nakita nila po ito na pinatay po ni Gideon dalawang hari. Actually, marami po. Kung kukumputin po natin, 120,000 doon sa chapter 7. Tapos, nakalagay po yan sa chapter 8, verse 10, I think. And then, yung nangyaring labanan na yun, during the battle in chapter 7. At meron pang 15,000 na natira, na kasama ng hari na nagtatago, tumatakbo, kasama ni Seba at Salmuna. So, lahat po sila napatay. And then, napatay ng mga Ephraimita o Ephraimites yung dalawang princess o prinsipe ng Midian. So, marami po. So, marami pong napatay. Ang lumaban lang po doon ay 300 soldiers ni Gideon. Doon sa 120,000, ang ginamit lang po doon ay yung torch and then yung trumpets. At nagkaroon ng friendly battle, nagkaroon ng na confuse o nagkagulo na hindi naintindihan, naglaban sila sa isa't isa. So, sila mismo nakapatay sa kanilang sa mga kakampi. Now, sabi dito, sa last part, nakita nila yung tagumpay na ginawa ni Gideon, kaya itong mga Israelita, hindi binanggit kung sinong pinanggalingan nito, kung kaninong tribes, but let's say, in general, mga Israelita, sabi nila, mamuno ka sa amin, sabi niya kay Gideon. Ikaw, ang iyong anak, at ang iyong apo. Sapagkat inligtas mo kami sa kamay ng Midian. Okay? Na-witness po nila yung galing at husay ng labanan ginawa. Maari, nakita nila ay yung itong mga 15,000 na maaring literal po yun, pinatay ng kamay ng mga 300 warriors ni Gideon. So, una, si Gideon bilang hari, actually hindi naman binabanggit ng hari, but siyempre, magrurul mamumuno.
So, sino bang pwede mamuno? Pwedeng maging hari. And then, yung anak ni Gideon, nakita nila na even yung anak ni Gideon, kahit hindi bumunot ng tabak, natakot po yun para patayin yung dalawang hari. Natakot po yun. Pero sinasabi pa rin ng mga Israelita kahit natakot po yung anak ni Gideon na hindi pumatay ng tao, hindi niya pinatay si Zeba at Salmuna, candidate pa rin siyang maghari, mag-rule. At ganon din po yung mga anak ni Gideon or yung mga apo. This is a human perspective kasi pang tao lang po yun eh. Nung panahon na ito, wala pang hari sa Israel. So the idea of king for Gideon and then prince for Gideon's son and also prince, tawag din po noon ay prince do sa mga apo ni Gideon. So sabi nila, mamuno kayo. Dahil ikaw, actually yung anak ni is si Jeter, and then yung mga apo ni Gideon. So ang idea po na ito is not from the Lord. The idea is came from pagan nation, like Midianites, mga Hittites, lahat po ng mga pagan nation na kalaban nila, doon po siya nanggaling yung pagiging hari, pagiging ruler. Dahil pinatay po nila, actually pinatay po sila ni Joshua during the time na Book of Joshua, no, mga kapatid. So dito lang nakita yung parang hierarchy ba tawag dito, yung mga hari, sinasalin yung pagiging hari sa mga sumusunod. Nakita rin nila ito sa Midianites. Kung mapapansin natin, yung study natin last week, napatay po yung dalawang prinsipe, si Oreb at si Seeb. Napatay po ng mga Ephraimites. So yung idea ay ganon. So tinitingnan nila yung leadership na ginawa ni Gideon according to sa human's perspective and human idea. Ano po ba ang sagot ni Gideon? Verse 23. Sinabi ni Gideon sa kanila, hindi ako ang mamumuno sa inyo o mamumuno man ang aking anak sa inyo. Ang Panginoon ang mamumuno sa inyo. So ito yung sagot ni Gideon. Hindi ako, hindi anak ko, kundi ang Panginoon ang mamumuno sa inyo. Wala pa kasi silang naging hari, so ilang judges yung dumaan after si Gideon, parang pang-apat yata si Gideon kung di ako nagkakamali, o pang-lima. So alam nila history na wala pong naging leader na permanente para sa mga Israelita. So mga judges po ginagamit ni Lord. Para kay Gideon, kung ano yung naging calling niya kay Lord, so yun lang ang idea niya at kung paano siya tinawag ng Panginoon para mag-lead, mag-rule para sa labanan, yun lang ang idea niya. So wala po siyang alam. Kaya nga sinasabi niya, no, ang Panginoon ang mamumuno sa inyo. So theologically, sabi nga ng bang scholar, tama ito, di ba? Well, sa Bible naman, actually, sila Abraham, sila Moses, makikita natin even si Judges and even si Joshua, nakikita natin yung ruling and then yung guidance ng Lord, yung Espiritu ng Panginoon kung paano sila ginagamit. Actually, pwedeng ito po ay isa sa mga prophecy na pwedeng lumabas sa bibig ni Gideon. Ang Panginoon talaga mamumuno sa kanila. The Lord God is their king who rule over Israel. Hindi lang nila napapansin ito. So perhaps this is a prophecy from Gideon. Actually, binanggit po ito, mga kapatid, in 1 Samuel chapter 8, verse 1 to 9, nung si Samuel ang propeta, dumating ang panahon na naiinggit na po yung mga Israelites. Matanda na si Samuel at ang mga anak ni Samuel ay very corrupt. Kaya ayaw na nilang may sumunod pa kay Samuel, so nag-ask po sila ng king, hari. And then, sabi rito, dahil nga ang mga Israelita ay galit, actually, talaga matitigas ang ulo. Sabi rito, no, mga kapatid, no, humingi sila ng hari, 1 Samuel 8, 7 to 8. Sinabi ng Panginoon kay Samuel, pakinggan mo ang tinig ng bayan sa lahat ng kanilang sinasabi sa iyo.
sapagkat hindi ikaw ang kanilang itinakwil, kundi itinakwil nila ako bilang hari nila. So humihingi ng hari. Kasi nga yung mga pagan nation, the neighbor nations ng mga Israelites, ay may mga hari after ng mga Book of Judges. Actually, nasa panahon sila ng Judges pa nito eh. Kay Samuel na ito eh. Nagpapatuloy pa rin ho eh. Pero dinala ni Lord si Samuel para gawing prophet. And then, sabi sa verse 8, ayon sa lahat ng mga bagay na kailang ginawa, sabi ng Lord, mula ng araw na iahon ko sila mula sa Ehipto hanggang sa araw na ito, na sinasabi to ni Lord kay Samuel, na kanilang tinatalikuran ako, sabi ng Panginoon. Ako at tinatalikuran ako at naglilingkod sa ibang mga Diyos, ay gayon din ang ginagawa nila sa iyo. So ginawa yan kay Moses. Si Moses ginamit ni Lord para alisin sila sa Egypt. Ginawa rin yan kay Joshua. Ginawa yan sa mga judges. Ngayon, ginawa ulit kay Samuel. At anyway, darating pa naman tayo dyan sa 1 Samuel na yan. So nakita ng Panginoon, simula raw nang iniawon sila sa Egypt, hanggang sa araw na ito, nakita na ng Panginoon na wala talagang Israelita na talagang nagpapatuloy sa covenant ng Lord, kundi tumatalikod talaga ang mga Israelita. Kaya perhaps itong sinasabi ni Gideon ay pwedeng prophecy sa future king. Alam natin kung sino yung unang hari ng Israel, si King Saul. Nakamarka sa puso ng Panginoon, no, yung katigasan ng ulo nila. But ano pa man, tama si Gideon. Ang Panginoon ang mamumuno sa inyo. Dahil wala namang revelation kay Gideon, walang direct instruction si Lord kay Gideon para ipagpatuloy ang pagiging leadership niya. Wala eh. So, tinatanggihan po ito tinatanggihan po ni Gideon po yun. Wala pong hanggang sa matapos tayo, wala pong sinasabi si Lord na ipagpatuloy niya yung pamumuno. Kaya sabi dito ni Gideon, ang Panginoon ang mamumuno sa inyo. Para kay Gideon, tapos na yung gawain niya. Well, pwede namang sabihin na ang Lord, but pwede namang kausapin siya ulit ni Lord para pamunuan. Kaya lang, tapos na po eh. Patay na po yung dalawang hari ng Midian. So, tagumpay na po. Pero sabi nila, sa verse 22, no, mamuno ka ang iyong anak, ang iyong apo, sapagkat iniligtas mo kami sa kamay ng Midian. So, ibig sabihin, pwedeng may mga panibagong kalaban silang haharapin, pero nakita nila ang tagumpay ng ang ni Gideon laban sa taga-Midian. Okay, yung pangunguna niya. There is no additional revelation from the Lord kay Gideon. So, sinasabi niya lang, ang Panginoon ang mamumuno. So, dun siya, mga kapatid, hindi siya nangahas na, yes, pagpapatuloy ko. Hindi siya nag-claim na sige, ako naman ang ginamit ni Lord. Pero tapos na po yung sinasabi ng anghel na ibibigay sa inyo, sa kamay mo, yung Midian. So tapos na po eh. So ngayon, verse 24. Sinabi ni Gideon sa kanila, mayroon akong kahilingan sa inyo. Ibigay ng bawat isa sa inyo sa akin ang mga hikaw na kanyang samsam. Sapagkat sila'y may mga gintong hikaw, dahil sa sila'y mga Ismailites. Tingnan natin siya sa New King James. Ano ba yung samsam? Then Gideon said to them, I would like to make a request of you, that each of you would give me the earrings, yung hikaw, from his plunder, mula sa kanyang nasamsam. For they had golden earrings because they were Ismailites. Mga kapatid, ang mga Ismailita ay kilala sa tradings, businessmen, kilala sila sa mga nangangalakal at kilala po ang mga Ismailites sa pagdating sa ginto, mga kapatid. Ang Ismailites, yan po ay galing sa lahi ng anak ni Hagar kay Abraham, na si Ismael.
Ang Ismailites, kung tutuusin, kasi Egyptian po si Hagar, kung di ako nagkakamali. So ngayon, yung mga na plunder, pangit pakinggan, di ba? Sa English, plunder. Pero ito po ay plunder o nasamsam. Ito po ay in Old Testament, taking plunder, gold and treasure after a victory was a normal cultural practice for ancient Israel and neighboring nations in Old Testament. Itong mga salitang ito, plunder, samsam, very normal cultural practice na po ito. Once na nagligtas po sila, even panahon ni panahon ni Joshua, mga kapatid, ang dami rin nilang nakuhang mga kayamanan, even yung mga bahay nakubkob nila nung napatay ni Joshua in 31 Kings. So, captured na nila o kuha na nila yung lugar, tawag dito, na-conquest na nila yung lugar at sila na po yung nagmana ng mga ginto, pilak, tahanan, the rest. But yung iba ay sinunog nila, mga kapatid. Even si Abraham, nung niligtas niya si Lot sa Sodom and Gomorrah, although hindi niya kinuha yung samsam, kung tawagin doon, ay plunder, kasi ayaw niya na makakuha ng plunder kay yung king ng Sodoma. Unclean po yun, para kay Abraham. Hindi niya po kinuha. Pero, very natural naman po yun. Normal po yun. Ang plunder po ay normal po sa kanila. Ngayon po, very popular po yung salitang plunder sa mga politiko. Kaya minsan napapaisip ako sa mga ibang politiko, parang normal na rin po yung plunder. Pero ang sinamsam po nila ay yung mga, anyway, hindi ko naman nakita, pero siguro kahit sino po ang magsasabi, pwedeng totoo, kahit di natin nakita. So, tag-ulan, tagbaha, so lumulutang po yung mga flood control. Hindi po ako after the politics pagdating sa pulpit. Pero, yun nga, iba yung plunder na tinutukoy dito sa plunder na ginagawa ng mga ibang politician. Bawal po yon sa batas. Masama po yon. Pero itong plunder po dito, normal cultural practice po sa mga Israelita. So may nakitang earrings, Gideon, kasi sila ay mga Ismailita. Pero sabi sa verse 22 kanina, teka lang, ba't sinabi naman sa verse 22, pagkatapos ay sinabi ng mga lalaki ng Israel kay Gideon, Israelita, tapos Ismailita. Ano kaya ang ibig sabihin nun? Alin ba talaga ang lamang? So perhaps, baka nagkaroon ng intermarriage ang mga Israelita sa mga Ismailites na nagkaroon sila ng, o kaya, kasi nakalagay mga Ismailites daw sila eh. Baka yung lahi, nagkaroon ng intermarriage sa mga anak ni Ismailita, yung ibang Israelita. So, pwedeng ganon. So, dalawa yung kanilang tribes na nire-represent. So, ngayon, ano sabi nila sa verse 25? At sumagot sila, itong mga Israelita na Ismailita rin, ibibigay namin ng kusa ang mga ito. Sabihin yung mga nasamsam. Sila'y naglaglatag ng isang balabal at inilagay roon ng bawat isa ang mga hikaw na kanyang nasamsam. So, lahat po yon. May balabal, so nilagay po yon. Verse 26, ang timbang ng mga gintong hikaw na kanyang hiniling ay 1,700 siklong ginto. So, 1,700 shekel. Ang shekel po ay isang weight measurement na grams lang po ang kino-compute. So, ang shekel po, in 1 shekel, equivalent po yan ng 11 point something, 11 point. So, kung i-round up po natin, nasa 12 grams na po yan every single of shekel na silver or any gold. Kaya kung kukumpitin po natin yan, lumalabas po yan na 20.4 kilo. Yung 1,700 shekel of ginto o gold
Equivalent po yan ng 20.4 kilo of gold. Ano pa ho? Yung mga hiyas na may anyong kalahating buwan. So, yung mga hiyas, yung mga ornaments yata ang tawag nyo. Tapos, may mga pendants pa, may mga hikaw, at may kalahating buwan pa raw na hugis. At ang mga hikaw at ang mga damit na kulay ube na suot ng mga hari ng Midian. So, yung nakuha nila ng mga kayamanan, mga suot ng hari na pinatay. So, kinuha po ng iba. So, binigay po nila yon kay Gideon, pati yung ginto na nakuha nila sa mga Midianites. At bukod pa ang mga tanikala na nasa leeg ng kailang mga kamelyo. Siguro, itong kamelyo na ito, baka kamelyo ng mga Ismailita na sobra namang dami ng ginto. O kaya kamelyo ng mga Midianites, kamelyo ng hari. Even yung chain, yung parang nagga-guide sa kamelyo, yung chain niya pwede nakatali sa mukha ng kamelyo, ginto. Pati yun ibinigay. Ibig sabihin, may value po yun. Binigay po yun. Ginto siguro yun. May kwintas na ginto. Maaring galing sa Median Kings. Actually, ang camel po ay luxury vehicle po yan nila noon. Sasakyan po yan ng mga hari. Mga kapatid. So, binigay po yon. Nilatag po yung balabal at ilagay po lahat ng mga bagay na yon. Ano po ang ginawa ni Gideon? Verse 27, ginawa ito ni Gideon na isang ipod. Yung garments, suot po ito ni Aaron. Ibig sabihin, suot po ito ng high priest. Sino mang high priest? At inilagay sa kanyang lunsod sa Opra. At ang buong Israel ay naging babaeng haliparot na sumusunod doon. At ito'y naging bitag kay Gideon at sa kanyang sambahayan. Dito sa Opra, actually debatable po ito where part ito ng Manase. Anak to ni Manase si Gideon eh. Pero yung lugar niya, ng tatay niya, si Joas, ay galing sa lahi ni Abiasar. Abiasarita siya kung tawagin. Maliit daw na angkan lang sila. So, according sa it's either part ng Shechem na malapit sa Shechem. Sabi ng iba, 6 kilometers away from Shechem, ang lugar ng Opra. Pero wala po, even yung aking English Bible, tinignan ko sa mapa, wala pong eksakto nakalagay. Pero meron doon nakalagay Shechem. So, uncertain po yung place ng Opra. Pero, nilagay po doon ni Gideon yung ipod. Yung ipod po ay, po yun, previously, dinaanan po natin, uniform po yon once na ginagawa po yung sin offering, burnt offering doon sa most holy place, sinusuot po yun ng high priest para maging nire-represent na holy siya kasi holy po yung damit na yon, mga kapatid. Yun po ay garments, like garments ni Aaron. So, inilagay niya po sa city of Opra, located in the territory of the western tribe of Manasseh. Mga kapatid, dahil po sa mga ginawa ni Gideon, nagkaroon po ng problema sa kanyang lugar na ang mga taga-Opra ay sumamba sa kanyang sinasamba o kaya ginawa. Meron pong 5, no? Dito, no? Meron tinatawag, pinangalanan ko itong 5 divine violation, no? Kasalanan, pwede. Una-una, wala pong utos ang Panginoon, no? Unang instruction niya, no? Anyway, una, Gideon is not authorized to make the ipod. The maker must be a skilled artisans. Hindi siya authorized. Ano ba artisans? Tingnan natin sa New King James. Exodus 28 verse 3 to 6. Ito pa yung batas na inutos ni Lord kay Moses para sa uniform garments ni Aaron. So sabi ni Lord kay Moses para kay Aaron, so you shall speak to all who are gifted artisans, yung mga metal craftsmen,
skilled sila doon, yung mga, kasi may ginto po yung magiging uniform ni, so sinasabi po niya yan, hahanap sila ng uniform na, o yung gagawa, gifted artisans whom I have filled with the spirit of wisdom. Sabi ng Lord, na may mga espiritu ng kaalaman, that they may make Aaron's garments to consecrate him, that he may minister to me as a priest. Next verse. And these are the garments which they shall make, a breastplate. So ito yung parts ng ipod. A breastplate, nandito sa dibdib po yan. An ipod, a robe, a skillful woven, tunic, turban, and a sash. So they shall make holy garments for Aaron, your brother, and his sons, that he may minister to me as a priest. They shall take the gold, blue, purple, and scarlet thread, and the fine linen. So may purple, dito, blue. Nakita natin dito yung kulay ubi nung hari, nasuot ng hari ng Midian, may nakuha sila eh. Kinuha ni Gideon. Next, And they shall make the ephod of gold, blue, purple, and scarlet thread, and fine woven linen, artistically worked. Hindi po ganun si Gideon. Gideon is a warrior. Alam natin na hindi po siya skilled craftsmen o artisans. Pero ginawa niya po ito. Ito po yung masabi natin isa sa mga maling ginawa ni Gideon. Okay? Gideon did this on his own will. Pangalawa, ano pang ginawa niya? Hindi niya binigay ito ni Gideon sa mga high priest, ang ipod na ginawa niya. Hindi niya po binigay. Nilagay niya po sa kanyang lugar. And according to Flavius Josephus, the Jewish historian, the high priest during those time na panahon ni Gideon, it could be Abishua, o kaya si Buki. Si Abishua po, anak po ni, mamaya, paplas na lang natin. Si Abishua, anak ni Abishua, si Buki, anak ni Buki, si Uzi. The high priest sa mga panahon noon ni Gideon, more or less. Tingnan natin sa 1 Chronicles, chapter 6, verse 4 to 6. Tingnan natin yung genealogy ni Aaron. Si Eleazar ang ama ni Pinehas, at si Pinehas ang ama ni Abisua. Actually, si Eleazar, anak po yan ni Aaron. Si Abisua ang ama ni Buki, at si Abuki ang ama ni Uzi. Si Uzi ang ama ni Zarias, si Arias ang ama ni Merayon. So, sabi ni Flavius Josephus, the Jewish historian, dito sa tatlo na to, candidate niya yung tatlo. Si Abishua, Buki, at si Uzi, na pwedeng isa doon yung priest o high priest na pwedeng kumalili. Hindi binigay ni Gideon yon sa high priest. So, ibig sabihin, inilagay niya yung ipod doon sa kanyang lugar. So, yun ang pangalawang kasalanan niya. Pangatlo, hindi pumunta si Gideon sa tabernacle of meeting na itinayo ni Joshua. Actually, in Joshua chapter 18 yan, the Israelites in Shiloh. Dito ginagawa ang sin offering, burnt offering. Ang Shiloh po, ito na po yung nagiging parang permanenteng tabernacle of meeting. Dati ang tabernacle of meeting ay collapsible. More or less 46 times siya kinakalas at kinakabit during the time of wandering, 40 years in the wilderness. But nung dumating na po sila sa Kanaan, naging fix na po ito. Sa Shiloh po nilagay ito. Ang Shiloh po, according do sa mapa kasi malabo pong pakita yung mapa sa inyo no? Papas ko sana, pero hindi na, okay lang. Ang distansya ng Opra, lugar, na ito, kung ini-estimate po ng mga sa Shechem po nakatayo itong Opra, ang distance po niya is around 30 kilometers away lang. Southern of Opra, itong Shiloh, kung saan itinayo ang Tabernacle of Meeting. From Manasseh, bababa lang siya sa Ephraim, 30 kilometers away lang, pwede niyang iabot, pwede niyang i-donate.
I-donate yon, ibigay niya. So, yung ikatlo, hindi niya po ginawa. So, yung una, Gideon is not authorized to make the ipod. Pangalawa, hindi niya binigay sa high priest. Pangatlo, hindi siya pumunta doon para iwan yon kung sino man yung high priest o i-donate. Pang-apat na ginawa niya, mga kapatid, ginawa niyang idol. Diyos-Diyosan yung ipod. Kaya nga, binabanggit dito sa verse 27, sumunod doon yung ibang mga taga-lahi niya. Naging bitag po. O naging cause ng pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. And then may panglima, yung materials na ginamit po ni Gideon ay galing sa mga plunder, gold, from pagan nation like Medians. Ito po ay unclean materials. Hindi po ito banal na materials para sa banal na uniform or garments na isang hari, na isang pari. At pang-anim, yun nga binanggit ko kayo na inuna ko na yon, yung walang instruction si Lord. So anong naging resulta po? Ang naging resulta po ay ito. Sabi nga sa Tagalog, naging haliparot. Naging, sa English, ano ba ang binanggit diyan? Hindi ko na, ano sana sa New King James or sa NIV. Parang naging prostitute po. Yung lugar ng mga Manase, kay si Gideon mismo at saka yung mga sambahayanan niya, mga kapatid. Kaya nga, sinasabi nga dito, sa introduction pa lang ng writer ng Book of Judges, sa chapter 2 verse 3, ang mga Diyos-Diyosan na ito ay magiging bitag sa kanila. Yun nga nangyayari. Harlot daw, okay. Prostitute din yan, di ba? Okay. Si Gideon po, perhaps, ay bumalik po siya sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Wala pang binabanggit, walang direct or explicit word or verses. Pero, nung tinawag po si Gideon para iligtas ang mga Israelita, ang tatay niya po mayroong Baal. Kaya isa sa mga kondisyon ng Panginoon, gibain mo ang Baal ng tatay mo at yung poste. Yung poste na binabanggit nga rito na gigibain, yung poste ng katabi niyon or kaya Asherah, o poste ni Asherah. So si Joas, yung tatay ni Gideon, ay meron pong Baal, may Diyos-Diyosan. Although, dahil sa instruction ng Panginoon, giniba yun sa gabi. Para, kasi nga, perhaps tatay niya may Diyos-Diyosan, baka lang na siya rin ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kaya lang, ang ginawa niya lang, may konting touch ng batas ni Moses, uniform or garments na isang pari ng Israelita, pero mali pa rin mga kapatid. Kasi ang sinasabi dito ng writer ay naging harlot, ay naging prostitute po. Ibig sabihin, sumamba sila, nangalo niya sila, nakiapid po sila sa ibang Diyos. Dahil doon sa ginawa ni Gideon. So minsan kahit po tayo may counting, halimbawa, meron tayong tinatawag na, ay ano lang naman yan isa picture lang yan ng picture lang yan na si Jesus ay pinako sa krus, picture lang yan na inubuhat. Kahit sabihin natin na sinasabi ng gospel, nagbuhat si Jesus ng krus, ipinako sa krus si Kristo, pero tinranslate natin siya sa isang picture o idol o kay Diyos-Diyosan, hindi pa rin po sasapat para sabihin natin na tama lang yon.
Sa Old Testament po, isa sa mga details ng utos ng Panginoon sa ikalawang utos, huwag kayong gagawa ng Diyos-Diyosan. Sinasabi roon, ikalawang utos po yung sa 10 na at huwag niyong luluhuran. At huwag kayong magkakaroon. Yung mga detalye po ng utos ng Panginoon. So, ito, kahit sabihin natin, i-reason out ni Gideon, ano naman yan eh. Sa Israelita, mahalaga sa amin yung garments ng pari. Yan ay uniform ng pari, ng tagapamagitan. Pero bakit hindi niya ibinigay po ito? Dahil ang pari po ay nagpapatuloy po even sa panahon ng hukom. Nagpapatuloy po ang mga pari. Kasi nga, binabanggit niya sa First Chronicles, chapter, di ba, binabanggit kanina, chapter 6, sunod-sunod yung mga naging anak ng mga high priest eh. Kaya, hindi man sila nababanggit explicitly yung detalye kung saan sila namumuhay sa panahon na hukom or sa panahon ni Prophet Samuel, but they are all existing. Ibig sabihin, sila yung mga pari, pero hindi ibinigay po yung ipod sa mga pari. Kahit sabihin natin, well, part naman ng yon, utos yun ni Moses, pero hindi pa rin. Ano naging dahilan? Naging cause po ito ng kanilang pagiging prostitute. Spiritually, parang prostitute, hindi naman yung literal na, sabihin, sumamba sila sa ibang Diyos. Hindi na yung Diyos ni Abraham, Isaac, at ni Jacob. So, ito po yung naging resulta. Verse 28. Gayon napasuko ang Midian sa harap ng mga anak ni Israel. At hindi na nila nakaya pang lumaban. So, ibig sabihin, may mga natiramang kalaban pa, pero kakaunti na lang siguro, hindi na nila kayang lumaban pa kay Gideon at sa mga Israelita. Gayon napasuko ang Midian sa harap ng mga anak ni Israel at hindi na nila nakaya pang lumaban, mga kapatid. At ang lupain ay nagpahinga ng 40 taon sa mga araw ni Gideon. Kung mapapansin ninyo, yung rest years, may 18 years, may 80 years, may 40 years, again, may 40 years ulit kay Gideon. 40 years ay one set of generation ng 40 years. Kung titingnan natin, actually, pwede na nga 30 to 35, pero 40 years is one set of generation. So, pwedeng may mga taong isinilang during the time na nagpapahinga ang mga Israelita sa mga kalaban, wala pong kalaban. Pero habang nagpapahinga sila, walang kalaban, very peaceful, nabubuo naman yung mga sumusunod na hari sa mga kalaban. Ganun na nangyayari eh. Actually, noong panahon ni Joshua, 31 kings ang pinatay sa Kanaan. Pero after how many years ulit, may nabuo na namang hari, dumami na naman yung mga kalaban, may mga kings ulit. Pero lahat po yun, pinatay na eh. At may natira pang mga tao na nagtakbuhan, na naninirahan sa mga baybayin dagat, dala-dala ang Diyos-Diyosan. Anyway, yun ang nangyari mga kapatid. So 40 years of rest. At ang mga taga-Gideon at taga-Ipod ay sumamba sa Diyos-Diyosan na ginawa naging Diyos-Diyosan po yung ginawa ni Gideon, clothes ng garments ng pari. Verse 29. Si Jerubbaal na anak ni Joas, si Gideon pa rin po ito. Pinangalanan sa Jerubbaal kasi nga kinalaban niya yung Baal na dating Diyos-Diyosan ng ama niya. Si Jerubbaal na anak ni Joas ay humayo at nanirahan sa kanyang sariling bahay. Okay? Verse 30, so perhaps ito ay, yun nga, sa Opra, sa may Abisharita. Verse 30, nagkaroon si Gideon ng 70 anak, mga sarili niyang binhi, sapagkat marami siyang asawa.
ang kanyang asawang lingkod na nasa Shechem, verse 31, ang asawa niyang lingkod na nasa Shechem ay nagkaanak naman sa kanya ng isang lalaki. At kanyang tinawag ang pangalan niya na Abimelech. Okay. So, wala naman nabanggit na taga Shechem po si Gideon. Pero, maari ang asawa niyang lingkod na ito ay taga Shechem. At ang anak niya ay nag-iisa sa asawang lingkod ng pangalan Abimelech. Abimelech, the name Abimelech means my father is king. So, ang Shechem po ay inside Manasseh. So, dito nagbatay po yung ibang mga scholars sa computation ng distance patungo doon sa Shiloh, kung saan itinayo yung parang temple na rin, no? Yung tinatawag na Tabernacle of Meeting. In New Testament, itong Shechem ay part ng Samaria. Sa panahon ni Jesus, makikita natin yan sa mga mapa. Verse 32, si Gideon, na anak ni Joas, ay namatay na may katandaan at inilibing sa libingan ni Joas na kanyang ama sa Opra ng mga Abiezerita. So doon pa rin siya namatay, doon siya nilibing sa lugar na yon, kung saan inilibing ang tatay niya. So verse 33, hindi na binanggit kung ilang taon, no? Basta tumanda na. So kung siya ay tinawag ni Lord at the age of 40, last 40 years, pahinga, 80, pero malamang hindi lang siya 80 years old, tingin ko lang, baka mas matanda pa. Verse 33, pagkamatay ni Gideon, ang mga anak ng Israel ay bumalik at sumamba sa mga Baal. At kanilang ginawang Diyos nila ang Baal Berit. Okay. So yung lugar ni Gideon, yung Opra, ang ibang sinasamba, yung garments na ginawa, yung ipod. But the rest ng mga Israelita, after 40 years marahil, no? Siguro habang buhay si Gideon, naalala nila yung Panginoon. Dahil pagkamatay daw niya ay bumalik na po ang mga tao, ang mga Israelita sa pagsambak sa mga Baal. At kanilang ginawang Diyos nila ang Baal Berit. Tingnan natin siya muna sa King James, New King James, Judges 8:33. So it was, as soon as Gideon was dead, that the children of Israel again played the harlot. Or, tama ba yung sa NIV, di ba, prostitute? Tama. Naging prostitute. Oo, naging nangalon niya, nakiapid, but harlot sa New King James. Played the harlot with the Baals and made Baal Berit their God. Ano ibig sabihin nun? Baal Berit means Baal of the Covenant. Ibig sabihin, nakipag-covenant po sila kay Baal ulit. Mga kapatid, naputol na ba ang covenant ginawa ng Panginoon? Actually, hindi po nagbabago ng covenant si Lord sa mga Israelita. The Lord continue, and alam ni Lord na hindi niya pinuputol yung covenant na yon. Pero ang nangyayari po, from generation after generation na hindi nakikilala ang Panginoon, hindi nila alam na may covenant silang existing. Si Lord. Pero hindi nila alam. And then, sila gumagawa ng panibagong covenant sa Baal. Ay, galit niya ang Panginoon dito. Mga kapatid, kung sila lang ay pumupunta, I think, no, this is my personal lang. Sa Shiloh, according dun sa in Deuteronomy 31, sa Shiloh po, mga kapatid, hindi ko lang naisulat, and ganun din kay Joshua, chapter 18 yata yun, sinasabi doon na basahin lagi ang batas ni Moses. Doon binabasa yon sa Shiloh, doon sa Tabernacle of Meeting. Doon mababasa at madidinig
Yung mga batas ni Moses, yung 10 utos na bawal sumamba sa Diyos-Diyosan, bawal gumawa ng Diyos-Diyosan, bawal lahat, pero bakit sila parang napakadali nilang gawin iyon? Why? Maari hindi sila nagsisimba sa Shiloh. Napakadali nilang gawin. The covenant of God is still covenant. Never changing, mga kapatid. Hindi nagbabago ang Panginoon. Tingnan natin, no? Kasi ibig sabihin ng Berit means Baal of the covenant. Ibig sabihin, nakipagkaisa sila. And then verse 34, sabi rito, kung tawagin nga ito, no, yung nakipag-covenant sila, breaching of contract, pinutol nila yung covenant nila sa Panginoon, but the Lord still, hindi naman. So verse 34, tingnan natin, Sally, verse 34, at hindi naalala ng mga anak ni Israel ang Panginoon nilang Diyos na nagligtas sa kanila sa kamay ng lahat nilang mga kaaway sa buong palibot. So hindi na naalala yung ginagawa ng Panginoon dahil sila inililigtas because the covenant of God is, anong tawag ito? Nagpapatuloy. Balikan lang natin yung chapter 2, Hukom chapter 2, verse 1 to 3. Kinalimutan nila, mga kapatid. Sabi rito, umakyat ang anghel ng Panginoon sa Bokim mula sa Gilgal. Kaya sinabi, kayo'y pinaahon ko mula sa Egypto. Lagi na lang, yung foundation ng magpapaalala ng Panginoon na ginagamit yung anghel. Lagi nag-start sa Egypt. Kayo'y pinaahon ko mula sa Egypto at dinala ko kayo sa lupain ng aking pinangako ibibigay sa inyong mga ninuno. And how many times po to? Lagi pinapaalala, napakarami po, mga kapatid, in Old Testament. Even in New Testament, nababanggit pa rin ito eh. Sinabi kong, kailan may hindi ko sisirain ang aking tipan sa inyo. Nagbitaw na po ng salita ang Lord eh. Hindi ko sisirain ang aking tipan o covenant sa inyo. At huwag kayo makikipagtipan sa mga naninirahan sa lupain ito. But anong ginawa nila? Nakipag-covenant sila. What is the meaning of Baal Berit? Ibig sabihin, Baal of covenant. Baal of the covenant. Eh, ang utos ng Panginoon, huwag kayo makikipag-covenant eh. Mga naninirahan sa lupain ito, inyong wawasakin ng kailang mga dambana, ngunit hindi ninyo dininig ang aking utos, sabi ng Panginoon, na pinasasabi sa anghel. Ano itong inyong ginawa? Ano itong ginawa ninyo? Kaya, verse 3, kaya sinasabi ko ngayon, hindi ko sila palalayasin sa harap ninyo. So, yung mga kalaban na ito na pinatatabay, pinapapatay ng Lord, hindi niya palalayasin. Kundi sila ay magiging kalaban ninyo. Ito na nga po yung nangyayari. Lagi nagiging kalaban nila. So, nangyayari, nagiging kaibigan nila dahil nakikisamba na sila sa Diyos-Diyosan nila. At ang kailang mga Diyos, yung Diyos-Diyosan, ay magiging bitag sa inyo. At ang Diyos-Diyos nila ay magiging bitag sa inyo. Yun na nga po ang nangyari. Verse 35, last verse. Hindi sila nagpakita ng kabutihan sa sambahayan ni Jerubbaal. Sa makatuwid ay si Gideon. Bilang ganti sa lahat ng kabutihan na kanyang ipinakita sa Israel. So mga kapatid, nakalimutan na po yung si Gideon po, nakalimutan na si Gideon. Si Gideon ang pinakamalapit na picture na hindi sila pinababayaan ng Diyos. Pero pinaliliwanag po rin ni Gideon yun. Kaya lang ang problema, mga kapatid, hindi nadala ni Gideon ang mga Israelita sa Panginoon. Ang tangi lang nabanggit ni Gideon sa verse 23, nung humihingi sila ng parang sinasabi na kay Gideon na, pamunuan mo kami, ikaw at ang iyong apo. Ang pinakamagandang narinig lang natin kay Gideon, sabi ni Gideon, hindi ako mamumuno sa inyo, mamumuno man ang aking anak sa inyo. Ang Panginoon ang mamumuno sa inyo. After noon, wala na pong ginawa si Gideon. Gumawa man siya ng ipod,
Pero hindi naman siya para isuot 'yun, para maging mediator po siya. Wala po, eh. Napunta po sa hindi maganda po 'yung ipod hanggang sa sinamba po ng kanyang kababayan. Pati siya sumamba na rin. And the rest ng mga Israelita ay kay Baal, Berit naman, nakipag-covenant kay Baal. So walang nakaalala sa mga ginawa ng Panginoon, sa kaligtasan na ginawa sa kanila. After 40 years, balik na naman po ang mga Israelita. Nawala na po yung mga matatandang nakaka-witness po. Siyempre mga patay na rin po sila. And how many years na po ang lumipas mula sa pagkamatay ni Joshua? May 40 years, dalawang 40 years, isang 80 years, isang 18 years ang mga panahon na nagpahinga. So more or less 200 years na rin po. O baka 300 years na rin po. Pero mga kapatid, ang Shiloh po, kung saan nakatindig dito ang, sasabihin natin, let's say ito'y church, Tabernacle of Meeting. Ang Shiloh po, ang Tabernacle of Meeting na tinayo sa Shiloh, yan po ay tumagal pa ho ng mga 300 years. Actually, sabi ng iba, 380 years. Bago nalipat po yung tabernacle at naging templo po siya noong panahon ni Solomon. At pinili ng Lord na itayo ang templo sa Jerusalem. Pero siya po ay nasa Shiloh during the time, period of Judges, period of 1 Samuel, period of ang 2 Samuel, a period of yung kay Samuel. Kasi period ng Kings, naitayo na po yan ni Solomon eh. Sa 1 King chapter 8, hindi matandaan kung kailan ba naitayo ang temple. Parang 1 King chapter 8 yata. Anyway, mga kapatid, tuloy-tuloy po yung pagbabasa ng Biblia, lalo na yung Torah, yung mga utos ni Moses, tuloy-tuloy po yun na ginagawa, mga kapatid, sa Shiloh. Pupunta po sila ron, actually, yun pa yung utos. I think hindi ko lang naisulat eh, Deuteronomy 31, ay batas po yun na kailangan nilang basahin ang mga kautusan na pinatunayan din po ni Joshua, pero hindi sila nagpatuloy. Kaya tuloy, parang walang record even hanggang kay Gideon, wala pong nagpakita wala pong nabanggit even sa panahon ni Gideon. Chapter 8 na po yun, natapos na po natin. Wala pong nababanggit na para may pumunta sa Shiloh para gawin lagi yung tinatawag na even Passover, yearly, or even Sabbath. Walang pumupunta parang, or sila ba ay nakikinig sa mga sinasabi ng kautusan na binabanggit doon? Wala po eh. So, nagkanya-kanya na lang po sila. Gumawa na lang sariling Diyos-Diyosan, nakipag-covenant sa Diyos na iba, pero never pong napuputol ang covenant ng Panginoon sa kanila. Kaya naman, hindi natatapos ang labanan. Kasi nga, dahil sa kanilang kapabayaan, kinalimutan nila at tinalikuran ng Panginoon. Mga kapatid, anong lesson po na pinakikita ng Panginoon sa atin dito? So we have 3 life principle na makikita natin dito na kung ano yung naging example na ginawa ni Gideon. Yung ibang negative side dito, pinalitan na lang natin ng positive side. So, 3 life principles as a true believers of Christ. Number 1, we must always remember the covenant of our Lord Jesus for us. Bilang mananampalataya kay Kristo, kasi kung ang covenant ng mga Israelita sa Diyos ay tinatalikuran nila, but the Lord never tumalikod. At si Kristo rin po, hindi po siya tumatalikod sa covenant niya sa atin. Hindi rin po siya tumatalikod. Kaya nga, ginawa niya ito para sa atin at tayo rin naman dapat
magpatuloy. Pero ngayon, kailan nga sinabi to? Kailan pa nangyari itong covenant ng Panginoon? Tingnan natin, Lucas chapter 22, verse 19 to 20. Ito po yung Last Supper. Dalawa po yan, kung tutusin, hindi ko na po babanggitin yung isa. Yung isa po ay tinatawag na uh, Last Supper o kaya tawag ito, Last Covenant, remembering the covenant of God given to Moses, last na po yun. And then the new covenant, ito na po yun, beginning verse 19, na magsisimula naman kay Jesus. Sabi niya sa chapter 22 verse 19, at siya'y dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, ito yung new covenant ng Panginoon. Kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, ito yung aking katawan na ibinigay dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Alam natin to, ito yung communion time. Gayun din naman ang kopa, pagkatapos ng hapunan na sinasabi, ang kopang ito na nabubuhos ng dahil sa inyo ay bagong tipan. Ang bagong tipan, new covenant sa aking dugo. So bago pa siya namatay, binigyan niya muna yung covenant niya. First, yung mga apostol ang tumanggap nito. Ito ay huling hapunan, bago po siya dinakip. So binigyan niya po yon, itong covenant na ito, na aalalahanin niyo itong tinapay na ito bilang kanyang kamatayan at iinumin niyo itong kopang ito na pinakikita niya na nabubuhos dahil sa inyo, ito ay bagong tipan. Ito ay dugo ng Panginoon. Ibig sabihin ng dugo is yung kamatayan niya. Ang blood ng Panginoon ay naglilinis ng kasalanan ng nagkasala ng tao. And then, ito po ay utos ng Panginoon. Alalahanin. Hanggang kailan po ba to? Simula po yan nung sinabi niya yan, almost 2,000 years ago na po, mga kapatid. Kung titingnan natin yung Year of the Lord, nasa 2026 na po tayo, mga kapatid. 2026. Pagpatak ng 2030, 100 years na ni Jesus, 2,000 years na ni Jesus, nagsimula na siya ng ministry. At the age of 30, nagsimula siya nung siya nabautismo ni John the Baptist. Kaya, malapit na po. Sa panahon ngayon, kung babalikan natin ang panahon ngayon, nagaganap po yung, hindi pa, nagsimula sa year 30 years old si Jesus sa kanyang ministry. So wala pa tayo doon, 2026 pa lang. So hanggang kailan ito ginagawa? Tingnan natin, 1 Corinthians 11:26. Itong covenant na ito. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon. Na laging ginagawa, dapat inaalala. Hanggang sa dumating siya. Hanggang sa dumating siya. Mga kapatid, yung pangako ng Panginoon na darating siya, hindi pa siya dumarating. According sa promise niya, yung physical appearance ng Lord, makikita siya sa alapaap, hindi pa siya dumarating, mga kapatid. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo sa covenant na ito, na never pong binawi ni Jesus between the line, between Luke 22:19 to 20 hanggang sa panahon ngayon, there is no record. Even hanggang sa Book of Revelation, there is no record that the Lord pinutol na po ito, wala po. So, continuous pa rin po ito. So, kung titignan natin ang ginawa ng mga Israelita, pinutol nila dito nakipag-covenant po sila kay Baal. But, hindi nila namamalaya na ang covenant ng Diyos sa kanila ay continuous. Hanggang kay Jesus po yan. Actually, continuous po ito hanggang kay Jesus, hanggang ngayon. Hindi po napuputol ang covenant na yan. Kasi po, new covenant na nga lang pagdating kay Jesus, nagkaroon ng transition. Binago na po, nawala na po yung kay Moses, is a new covenant ginawa ni Jesus, yung dugo niya na, yung kanyang kamatayan. So you must always remember the covenant of our Lord Jesus Christ na para sa atin. Kasi nga, sa verse 34, hindi nila inalala. But sa atin, positive side, alalahanin natin ito lagi. Number 2,
We must trust God's ruling in our lives. Okay. Sa verse 22 to 23, nakita ng mga Israelita yung tagumpay ni Gideon, kaya nag-ask po sila ng parang favor. Mamuno ka sa amin, sabi nila. Ikaw, ang iyong anak, at ang apo. But sinabi ni Gideon, hindi ako mamumuno sa inyo, ang mamumuno sa inyo. Hindi ako, ang anak ko, ang mamumuno sa inyo. Ang Panginoon ang mamumuno sa inyo. We must trust God's ruling, sabi, no? Katulad natin, ah, bagamat itong ruling na ito, after ni Gideon, 40 years ng pahinga, after nung yun nga, namatay siya, umasa sila sa pakipag-covenant sa Baal. Sabagay, ibang generation na yun eh, 40 years ago na eh. Hindi nila kilala, hindi nila nadinig yung ruling ng Lord na dapat ang Panginoon mag-rule. Ganun pa man sa atin, bilang tayo po ay nagpapatuloy sa Panginoon, sikapin natin na mag-rule po ang Lord sa buhay natin. Sikapin natin na mamuno ang Panginoon sa ating buhay bilang tayo ay sakop ng covenant ng Panginoon, Jesus, dahil sa kanyang dugo. We must trust the ruling of God, mga kapatid. According sa Proverbs 3, verse 5 to 7 in New King James Version, Proverbs 3, verse 5 to 7, trust in the Lord, no? With all your heart. Pagtiwala tayo, pagtiwalaan natin ang ating Panginoon sa ating mula sa puso, and lean not on your understanding. Na huwag tayo umasa sa ating, sabihin, umaasa kasi maraming tao sa kanyang sariling kaalaman. In all your ways, acknowledge Him. Dito po, sa verse 34, hindi na nila ni-recognize ang Panginoon eh. But in all your ways, sa ating buhay, laging i-recognize natin, acknowledge natin ang Panginoon, and He shall direct your paths. Verse 7, do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Minsan ang paningin ng tao, nagdedepende siya sa kanyang nakikita. Doon siya umaasa sa kanyang to cease to believe. But hindi po. Huwag po tayo maniwala po. Minsan nagiging, po yun, snare para magkaroon tayo gumawa tayo ng masama. But the Lord, no, gusto niyang lumayo tayo sa kasamaan. Isaiah 41 verse 10, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo, huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka, oo, ikaw ay aking tutulungan. Oo, ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking katuwiran. Amen. So, yung una, no, we must always remember the covenant of our Lord Jesus Christ for us. So, we must trust God's ruling in our lives. Pangatlo, anong response natin sa covenant ng Panginoon? So, we must remain faithful to the covenant of Christ for us. So, yung response natin. Sabi sa verse 34, no, kinalimutan nila ang Panginoon na nagligtas sa kanila. Well, wag nating kalilimutan yung covenant natin na gawin natin, alalahanin natin na sino ba nagligtas sa atin? Si Jesus. Because of His blood na nirepresent ng kanyang dugo, yung alak, kung tawagin doon, ay yung kopa, at yung tinapay na nirepresent ng kanyang katawan, bilang paalala na siya'y namatay para sa atin, mga kapatid. Huwag na tayong bumalik sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga kapatid. Tulad ng Gideon. Dahil si Gideon po, may Diyos-Diyosan yung tatay niya. Perhaps, baka ganun ang ginawa niya. Sinamba niya na po yung ipod na ginawa niya. Mga kapatid, huwag na po tayong bumalik sa ating buhay o lumang buhay na may Diyos-Diyosan. Whether ito man ay pera, maling relasyon, pag-idolo ng mga tao, or even yung mga idols o yung mga Diyos-Diyosan na mga rebulto. Huwag na po natin balikan yon. In 1 Corinthians 10, verse 19 to 22, sabi dito ni Paul, ano kung gayon ang aking sinasabi? Kasi nagmi-mix po yung mga faithful Christian po sa Corinto eh. So sabi ni Pablo, ano kung gayon ang aking sinasabi?
na ang handog sa mga Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? O ang Diyos-Diyosan, di pa tapos, o ang Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? Hindi, sabi ni Pablo. Sinasabi ko na ang mga bagay na inihahandog ng mga pagano ay kanilang inihahandog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. At di ko ibig na kayo'y maging kasama ng mga demonyo. Hindi ninyo maiinuman ang kopa ng Panginoon at ang kopa ng mga demonyo. Kayo'y hindi maaring makisalo sa mesa ng Panginoon at sa mesa ng mga demonyo, sabi ng Panginoon. Sabi ni Paul. O atin bang papanibuguin ang Panginoon? Tayo ba'y higit na malakas kaysa Kanya? So sa Korinto po mga kapatid, may mga, kasi po sakop po yan ng province of Achaia po yan eh. Ang sentro po ng capital ng Achaia is Athens, kung di ako nagkakamali. So na-impluwensyahan sila maharahil ng mga Diyos-Diyosan ng mga taga-Athens. May Diyos-Diyosan din po kasi ang Korinto. So nung si Pablo po, 1 year and a half na nandyan, nagtanim po siya ng gospel, ipinanganak niya po sa pamamagitan ng Ebanghelyo ang Korinto. So may mga Kristiyano po na nato-convert, eh mga kumasamba sa Diyos-Diyosan dati, so yung iba doon nagmi-mix. Yung iba dumadalo pa rin sa mga lumang gatherings ng mga Diyos-Diyosan. But anyway, so hindi na dapat, huwag nang bumalik. So hindi pwede mag-mix po, mag-merge po yung Diyos-Diyosan. Yung communion ng mga para sa Diyos-Diyosan at yung communion ni Jesus. Ang communion ni Jesus ay divine. Yun ay pagliligtas niya sa atin sa kasalanan. Siya po ay namatay para sa atin. So we must remember the covenant of the Lord. So ang response natin ay we must remain faithful to the covenant of Christ to us. Kasi yung nauna, we must always remember the covenant of our Lord Jesus Christ for us. Pangalawa, we must trust God's ruling in our lives. Pangatlo, tayo naman, ang response natin, manatili tayong tapat sa Panginoon. Huwag natin balikan yung lumang buhay. So, ang mga Israelita, bagamat negative po ang ginawa nila, so, ginagamit ni Lord sa oras na ito, yung positive side naman, na huwag natin kalilimutan. Never na pinutol ni Lord yung covenant niya sa Israel. But, nakakalungkot, pinuputol ng mga Israelita ang covenant nila sa Lord. But for us, ibang covenant na po ito, through Jesus na po ito. So, maging tapat po tayo sa Kanya. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. God bless you all po. Panginoon, salamat po ng marami sa iyong biyaya, bagamat maulan pa rin. Salamat kanina, Panginoon, na bago po kami magsimula, medyo bahana naman sa kalsada. But salamat po at hindi po nagpatuloy na pumasok yung tubig dito. Anyway, maraming salamat po sa mga kapatid na sumubaybay, even sa online. Salamat po. Pagpalain niyo po sila, aming Diyos. Kung sila man ay may nararanasang hindi maganda, dalangin namin ang iyong mercy and healing sa kanilang kalagayan, aming Diyos. Dalangin ko rin po, Panginoon, na patuloy niyo palakasin ang nararamdaman ng nanay ko. Kaya nung madaling araw po, sumakit po yung kanyang tiyan, nagutom, pero nagpatuloy po sumakit hanggang tanghali. Ngunit salamat po sa iyong katapatan at kagalingan. Pinagalingon po siya sa tiyan niya po, Panginoon. At patuloy ko rin dinadalangin po yung kaibigan po, nakalimutan ko yung name, yung best friend po nila, Sister Clairol, and si Pastor Pat, Calvary Chapel or Calvary Antipolo. Ang kaibigan lang po nakakontact po sa Lipa Hospital na meron pong sakit sa liver and then sa buto na cancer. Panginoon, dalangin namin ang mercy and healing po sa kaibigan nila aming Panginoon. At patuloy ko tinataas sa inyo ang protection po sa mga elders namin, kay Mami, kay Nanay. Continue to bless Kim, Lord, sa kanyang nararamdaman, si Paring Ben, Panginoon, ang biyanan niya, aming Diyos. Muli salamat po ng marami sa inyong biyaya at continue to bless po yung mga kapatiran sa church at nawa ay magpatuloy po ang healing na pagpapagaling mo kay Brother Don sa kanyang daliri at magamit niyo po siya para sa ministeryo ng paglilingkod sa inyo sa pamagitan ng worship. Panginoon, maraming salamat po at tinataas po namin ang lahat, Ama, sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. God bless you all po, mga kapatid. Salamat po sa pagsubaybay.
magsama sa aming pag-aaral.